Magtatapat ang San Antonio at Knicks sa in-season tournament finals ngayong 2025. Nabulilyaso ang record sana sa Thunder, unang team na magkakaroon ng NBA Cup Championship at NBA Championship. Pasok din sana yun kay SGA, magiging unang player na merong NBA Cup MVP at NBA Regular Season MVP. Siya ang pinakamalapit na makagawa nun, kaso nayari sa pagbabalik ng alien si Wembanyama. Ang San Antonio pa lang ang nagbigay ng pangalawang talo dito sa OKC so far. Based sa mga fans, hindi gumana ang pito ng mga referee kay SGA. Meron pa rin naman siyang 29 points, 5 rebounds, 4 out of 4 mula sa free throw line. Mukhang either Knicks or San Antonio makakapasok sa final sa mga susunod na taon. Puwera usog. Nang sinimula ng in-season tournament noong 2023, ang unang team na pumasok nun sa finals, Lakers at Pacers. Sinunda ng 2024, Bucks at Thunder. Nag-champion ng Lakers, sumunod ang Bucks na parehas nakaranas ng dalawang first round exit. Ang dalawang runner-up naman, Pacers at Thunder. Pareho silang pumasok ng NBA Finals, nagtapat pa yung dalawa. OKC ang nanalo. Wala lang, shinare ko lang. Parang hindi lang kasi nagkataon yun eh. Dalawang beses nangyari. Kung isa lang siguro. Kasi kapag nakatatlo, sigurado. Sabi nga ni Wemby, kapag bumalik siya sa court, siya ang magiging best player. Hindi pa rin kasi natutuloy yung nire-recommend ng iba mga analyst na gawin na magkaroon ng playoff spot ang magcha-champion sa in-season tournament. Ang pinaka-reason pa rin ni Commissioner kaya nilagay niya ang tournament para magkaroon ng tinatawag na playoff atmosphere sa December. Papabor naman yun sa mga player dahil ang pot money tumaas ulit. Pero mostly pumapabor yun sa mga two-way contract player. At sa pagitan ng San Antonio at ng Knicks, mas papabor yun sa mga San Antonio player kung sila ang mananalo at makakakuha ng pot money dahil mababa ang tax nila sa Texas. Dahil subject pa rin yun para sa federal at state tax. Pero ngayon tumaas kasi ang pot money per player, $530,000 na. Ang runner-up naman hindi nalugi, $212,000. Malaki pa rin. Nakada taon tataas ng 3% ang pot money para sa mga player. Mas malaki pa ang pot money ng in-season tournament na nasa around 50 million kumpara sa 2025 playoffs na around 35 million. Ito based to kay Commissioner dati Kaya daw nila tinaasan talaga yung pot money sa in-season para seryosohin ng mga player at mga teams yung NBA Cup. Ang mga teams naman kasi seryoso na kapag playoffs. Yung recommendation na automatic playoff spot sa team na magcha-champion sa NBA Cup, suportado pa rin naman ng ibang mga player yon. Kaso hindi pa rin nagkakaroon ng linaw kung ipapatupad ba ng NBA. Kailangan kasi rin ng botohan yun. Pero actually mali lang yung pagkakabasa ko dun Ang hinihingi kasi ng mga analyst na suportado ng mga player, magkaroon ng advantage ang mga team na magcha-champion sa NBA season tournament. Dahil nga parang playoffs din ang datingan nun kapag December. Nabubuhay kasi lalo ang Las Vegas kapag December. Lalo pa ang papasok ngayon taon sa NBA Cup Finals ay Knicks na isa sa merong malaking media market, tapos si Wembanyama na isa sa mga rising star. Meron namang another recommendation na make sense naman sigurong i-add to sa mga nag-champion sa NBA Cup na magkakaroon ng extra win sa kanilang win-loss record dahil magkakaroon din sila ng extra game. Yung matatalo naman doon sa extra game hindi ilalagay sa kanilang record. Ginawa naman kasi ng NBA na mag-implement ng rule regarding sa mga field goals ng player na kapag 9 seconds ng every quarter kapag sumablay yung tira, hindi nila ilalagay sa record pero kapag pumasok, doon lang ilalagay. Kaya tinawag ng mga fans na takot ang NBA na magdagdag ng extra win sa magcha-champion sa NBA Cup. Sa tulad na lang ni Victor Wembanyama, may advantage sa kanya yon na makapasok siya ng finals. Nawala kasi si Wemby ng 12 games dahil sa injury. Ang max na malalaro niya so far ngayong season ay 70 games. Meron na lang siyang nasa 5 games na buffer para sa minimum requirements na 65 games sa mga NBA awards na meron target makuha si Wemby dahil nga pipirma na rin siya ng extension. Pero dahil pumasok ng final sa in-season itong si Wemby, magkakaroon siya ng extra game. Imbes na 5, ang buffer niya magiging 6 dahil isinasama sa record ng player yung extra game sa in-season. So yung nire-request yung extra win lang, hindi kasama dun yung extra game. Kasi nga kapag naging 83 games ang isang team na nag-champion sa in-season tournament, imbes na advantage, disadvantage ang makukuha niya.
Dahil hanggang ngayon, wala pa ring major advantage sa mga teams yung nagcha-champion sa NBA Cup bukod dun sa pot money. Ganon din naman kasi sa playoffs merong pot money, pero kapag yung nag-champion, sila yung reigning NBA champion ng buong taon.